eto ngayon ang panlaban ng mga DDS ngayon. No vote to Amy Janet Beharin, hello. Ito ngayon ang laban nila. Okay. Ako ay may nakapalinis na puso na senador. Wala akong ibang intensyon kundi magserbisyo. Bakit ka mangurap? Hindi mo madadala yung pera pag namatay ka. Basta ako, serbisyo lang sa akin, serbisyo lang ako. Yan ang sinabi noon ni Bato. Ang tanong, maniniwala ka ba? Ang tanong, magkakalokohan tayo rito. Pero hindi pa rin yan. Ito yung sumunod niyang banat. Fake news ngayon ang panlaban nila sa impeachment. Dahil sinasabi nila na yung mga pumirma daw ay binigyan ng tigwa 100 million. Yan ang pinapalabas nila ngayon. O eto, umpisahan natin dito. Kung susundin daw ang 1987 Constitution, oras na maihain ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang reklamong impeachment laban sa isang opisyal, dapat magdaos agad ng paglilitis ang Senado. Pero sabi ng ilan sa mga itinalagang impeachment prosecutor ng Kamara, hindi nila pupwersahin ng Senado na simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte o hihilingin sa Korte Suprema. Well, totoo naman walang pwersahan kasi ang pinupukpok ngayon ng Senado, aking mga kaibigan, ay yung kung bakit pinagtagal nila sa Kongreso. Well, ang masasabi ko diyan, diskarte. Natapos na yung diskarte ng House of Representatives, diskarte naman ang titignan natin ngayon sa Senado. Nautusan ang mataas na kapulungan ng Kongreso para isagawa ito. This is something that we will absolutely not do. We respect the Senate. We will respect the institution of the Senate, how they will interpret forthwith, no? Kung gaano kaaga nila aktuhan ito, we will respect that. Pero sana matuloy lang ang paglilitis na ito because this is the perfect opportunity for all parties, especially the Vice President, to be given due process for a chance to lay down the evidence in her favor and to clarify things during the trial. The total number, ipinaliwanag din ng mga kongresista kung bakit inabot ng 2 buwan bago tinalakay ang reklamong impeachment. Ito ay kasunod ng pahayag ng leader ng Senado na hindi patas na madaliin ang mga senador gayong inupuan umano ito sa Kamara. Kahit tumagal sa amin ay nabigyan naman ng panahon ng mga partido na magkonsulta at magsuri, and we will give that same opportunity to the senator judges once they convene as the impeachment court. It is really a process of consensus building and coming up with the best complaint Kasi possible. talaga ng kamukha So, ko. any insinuations of deliberate timing, I think, would just be a coincidence. Itinanggi ng mga kongresistang pumirma sa ika-4 na impeachment complaint ang mga alegasyong may kapalit ito. Ang balita ko, merong mga pondo nagbase si Ronald Caderma dyan sa balita niya. Alam naman natin na yung mga balita ng mga DDS, puro fake news. Ngayon, si Caderma, nagdadakdak, wala siyang ebidensya. Yung sinasabi nila, 150 million. Yan ang sinasabi nila, puro fake news ang panlaban nila ngayon sa impeachment proceeding. Lagay for later release. Ibig sabihin, it is a conditional release of funds. So, if you have been promised millions or hundreds of millions of funds and you do not commit yesterday, baka hindi ma-release yan. Wala pong katotohanan sa mga mga sinasabi na ganyan. Sa mga fake news peddlers, tatayuan po namin ang obligasyon namin at mandato po binigay sa amin ng konstitusyon, no matter what you do. Tinawag namang peke at black propaganda ni Cagayan de Oro City 1st District Representative Lord Ansuan ang post na ito sa social media na pinalalabas na sinabi niyang nagbigay ng dagdag na pondo ang House Speaker para ipamahagi bilang ayuda matapos niyang pumirma sa impeachment complaint. Hindi po akin yun. Isa lang po yung Facebook page ko, Attorney Lord Ansuan. Yan yung may 70,000 followers. Itong The Working Congressman, troll page po ito. Tapos, black propaganda lang talaga yung trabaho niya. Giit na mga kongresista. Sakit na yung mga DDS kasi kaya kung ano-ano na lang ginagamit nilang pandepensa, puro fake news pinapatulan. Hindi sapilitan ang pagpirma sa reklamong impeachment. Kabilang sa mga hindi pumirma si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo dahil iniiwasan umano niyang magkaroon ng bahid ang kanyang paghusga
sakaling maupo siya bilang senator judge pagkatapos ng halalan. Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ng iba pang hindi pumirma sa impeachment tulad ni na Representatives Camille Villar, Lani Mercado Revilla at Eddie Villanueva. Pero hindi Di ba si Eddie Villanueva, tatay ni Joel Villanueva, yung motion para mag-adjourn ang Senado without even tackling the topic of impeachment. O ngayon, alam niyo na. Kung hindi pumirma yung ama, sa tingin niyo, buboto para parusahan si Sara Duterte yung anak? No way. No way. sila sumasagot. 215 sa 306 na miyembro ng Kamara ang pumirma sa impeachment complaint laban Now kay we Duterte. 41 rito ay mula sa Mindanao, ang rehiyon kung saan nagmula ang bise. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating Yan na yung laban ng mga DDS ngayon. Yan na yung laban ng kampo ni Sara Duterte ngayon. Laban sa impeachment, gagamitan ng mga fake news. Well, ito sana patunayan ito ni Bato na nagkaroon nga ng bayaran na 150 million each congressman. Pero teka, 32 million, 32.2 billion, 2 billion. Bakit binigyan nga pala si Pulong ng 52 billion ng panahon ng kanyang ama? Saan bayad yun? Saan kapalit yun? Kung tutuusin, hinahanap ninyo 32.2 billion. Pero teka, magkano na ang presyo ngayon ng new Senate building? Umaabot na sa 33 billion. Hindi kaya pinagawa yun, inaprubahan yun ni Duterte bilang suhol sa mga senador? Ako'y nagtatanong lang, mga kababayan ko, ha? Ako'y nagtatanong lang kasi nagpapakita sila nagsasabi sila ng mga suhulan, kapalit ng ganito. Iyan wala tayong nakikita. Pero yung 52 billion, hindi na natin makita. Yung Senate building, kitang-kita natin. Diyan ginastos yung bayan. Yung pera ng bayan. Para saan? Pero hindi pa yan. Natatapos. Fake news ang laban. Eto ang pinakamagaling. Sabi ni Mocha Ozon, sa kanyang posting, ayon sa nakausap kong business community, anong community yan? Tutahan, bilihan ng tuta. Diba? Ayon sa nakausap kong business community, napakalala na daw ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Mas malala pa daw kaysa noong may pandemya. Kaya din pala nasabi ni BP Inday Sara na God save the Philippines. Ang sabi ni Inday Sara, God save the Philippines from the corrupt politicians. Kaloyal Armando Gomez. Pero ito yung babaeng mason. Bakit tinatawag itong babaeng mason? Ano ba ginagawa ng mga mason? Nagpapala, nagpupukpuk. Ay. Wala ibig sabihin. Kaya ito ang comment ko doon sa kanyang posting. May mas lalala pa ba noong nailipat bigla ang bulkang Mayon sa Naga? At noong panahon nagpapalamas na ng dede ang isang babae sa telebisyon para lamang kumita. Wala naman Wala naman masama doon sa comment ko, di ba? Kasi yung ililipat mo yung bulkan Mayon sa Naga, patay tayo dyan. Di mag-aalburuto yung mga taga-albay. Bakit ganyan yung mga kumakandidato, puro fake news. Hindi. Buti sana kung fake news lang. Nichols Rabbit rin yun, ha? Pero ang intention nila, pagtakpan ang impeachment at krimen ni Sara Duterte. Pero ito, nagpakitang gilas ng kandidato Kandidato siya, konsehal no? Eto. Kita ninyo. Kilala nyo ba itong igurot na fake news na to? Mula pa nung panahon ni Kulaong to, bumibira na to. Anti-Marcos talaga itong igurot na to. Bakit kanya sinabi kong fake news? Ito ang banat. Gumawa sila ng litrato na, ito posting ni Jojo Jojo de Guzman, na after daw ng impeachment, ay ito ang nangyari. May pera daw na involved. Ganito ka-fake news ang isang igurot na tulad. Hindi ko sinasabi lahat ng igurot Kasi nagtataka ako, maliban kay Bantag, meron pa palang isang fake news
na igurot. Kasi yung mga kaibigan kong mga igurot, hindi naman ganyan. So, itong mga igurot, ewan ko lang kung proud ba kayo sa katribo ninyo. Dahil gumagawa na ng ganito mga postings, may panira lang sa Congress. Yan, poste niya yan. Ito, kaya siya binabakbakan ng mga ibang mga vlogger. Pero ito yung totoo. Ito yung fact-checking na ginawa ng Bagong Pilipinas. Yung HOR fact-check. Ito. Kung nakita ito yung ginawa ni Jojo de Guzman. Okay? Ito yung totoong photo na inedit ni Jojo de Guzman. Oh. The first image circulating online is maliciously edited and fake version of an actual meeting Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez had with colleagues in Congress. The truth, the original photos show on a productive and cordial discussion, no snacks, no cash, no fabricated narratives. Kaya yun yung sinasabi ko na fake news maker itong mga DDS ngayon para may pagtanggol lamang ang kanilang puon. Kaya,